productive na araw. Pupunta kami sa farm ni Joel upang ipakita at ma-inspire kayo sa kanyang tanim na humidicula. Ito ay damo na maganda sa ating livestock tulad ng baka, kambing at kalabaw. Dito nga ay dumaan kami sa ilog na sakop ng lupa ng aking asawa habang kami ay naglalakad patungo sa lupa ng aking kaibigan. May nadaanan rin kaming kaingin o upland rice. Ito ay masarap kainin kapag naging bigas na. Sa wakas, matapos ang halos isang oras na paglalakad, nakarating din kami. Mabababa na saging pa. Malalaki na ganyan, oh. Nakakabot pa? Maabot. Kaya yung barako na yan na matindi yan. Balik kung balik yan. Sandigan niya yan nakatawa. Ito, diranan nila to. Oo. Yan na nila. Dito yan sila kapon. Balik ko na naman sila dyan. Ito na nakatasurvive sa akin ng sigimit. Hindi ba? Hindi ito maano. Ito bagong lang tanim mo. Bagong tanim ito pati yan. Yung sa gitna na yan. Malawak-lawak na rin ang natamnan niya ng humidicula. Kung mapapansin ninyo, doon sa dulo-dulo na yun ng malinis ay meron na rin. Yun nga lang, pakunti-kunti pa lang. Ayan pala ang kanyang tuluyan dito pag inabot siya ng gabi. Maya-maya rin ay lilibutin natin ang ereyang yan at hanggang doon sa kabilang area niya. Halos 2 taon na rin siya nagtatanim ng humidicula. Patuloy nyo lang panoorin ang video dahil mamaya ay lilipat kami sa kabilang area niya na mas magandang at mas malago ang humidicula. Dahil doon daw siya nagumpisa at dito banda sa area na to ay bago-bago pa lang niya tinaniman. Kung mapapansin niyo dito ay medyo malayo ang kanyang mga tanim dahil medyo malayo rin ang aming biyahe. At kung ididikit-dikit niya daw ay mapagod daw masyado kung malaki daw yung space na makakain. Ang ganda ng view. At ayun nga, hinihintay natin si Joel dito habang kinukuha niya yung mga baka at lilipat niya raw dyan sa may baba. Yung mga baka. Takbo. Takbuhan sila, oh. Ayun, oh. Kain.
Hindi ko alam kung anong klaseng baka o anong lahi ng baka na ito. Baka naman kung alam ninyo ay comment nyo lang. Maraming salamat. Buti, hindi rin nagpulupot-pulupot sa ano? Diyan sa mga tuod. Kabisado lang na yan. Meron na rin siyang baka na maliit. Ayun o, 1 buwan pa lang po yan. Ayan pala ang baka na aking pinaiwi sa kanya. At mukhang okay na rin siya sa kanyang kalagayan dito. Nakakatuwa dahil ang hirap doon sa akin ng pagkain ng mga nakaraan. At kulang rin ako sa oras. Ilang taon pa, malapad na ito masyado. Dito sa tayo, sa kabilang area. Dito sa kabilang area, punta pa tayo. Nagulat ako dahil meron pala siya ditong tinatagong falls or talon. Ayan o, ang ganda. Mataas po yan, siguro nasa 20 feet din yan, dahan-dahan. Dahan-dahan yung bagsak niya. Ang ganda. Wala pa ito, Juan. Wala pa ito 1 buwan bago hindi na pakainan. Ito? Oo. Wala pa 1 buwan to. Uy, Kapala siya ulit. Eh, matay na. Sariwa pa bago to. Ayan, matay na mabakaw. Hindi pa sabing tunaw. ano ano? Wala pa ito 1 buwan. Mabilis lang talaga kung may palit-palit, lipat-lipat ng area. Maganda ko na ito. Kaya pag dito ko ilagay, inom lang sila kagad. Ito na tubig. Oo, sa tubig na ito. Ito mga bago ito. Ito bago ito. Pagkanin. Ito yung kabila. Ito. Kasabayan doon, no? Sabay baba rin na yun doon. Dito tayo sa taas. Klar nga nito. Ganda yung tingnan. Kaya sabi ko nga sa'yo, ito sa akin ito. Piling ko, wakyat ako talaga dito. May bakante na araw. Nagadamu ako dito. Oo, dapat talaga. Nagadamuhan. Ganda. Saan yung hose ng water district? Yan. Ganun niya sa gilid na yan. Doon sa kabilang daan. So yan ang kabila na din niya magalaw. Yan. Ito na lang yung magalaw dito. Mga martis dito na sila. Hindi bukas nulis. Ganda. Yan may mga tanim yan eh. Hindi ko lang nadamuhan. Oo, meron nga. Ito dati napiran yan. Napiran yan dati. Oo. Parang na-discourage ako sa kita mapagoda. Bit cut in ano, kiri. Oo. Pinadumugan ko. Oo. Ubus. Pinalitan ko niyan. Ito mga bagong kwanto siya. Pero tingnan mo mga arangkada na rin siya. Ganda. Mga buwan pa lang ito siya. Tapos isagad mo doon sa may ilog, para dito ka nakapwesto. Hindi na. Hindi ko na isagad dyan sa ilog. Hindi ko na isagad ipaglinis ng ilog. Bakit? Ayan na. Kuha na lang hanggang na lang ngayon dyan. Kasi batuhan na yan eh. Di, pero maganda yung view kung tanggalin mo. Oh, ito lang. Pulis. Ito lang tastasin. Yan sa puti na kawin ay baka magong. Oo. Diretso dyan sa puti na nakawin. Yan lang yung tastasin. Para kita yung ano no. O kasi hindi ko na pwedeng galawin yung ayan na yan eh. Yung dito sa may taas. So yung balikawan na yan, hindi na pwedeng galawin. Kasi grabe na yan, bato na yan. Tuwid yan. Oo. Buo na bato yan. Oo. Yan na lang yan yung may kon. Wala ka na rin may tanim dyan sa baba na yan. Kasi tubig na rin yan.
May creek pa man yan na isa dyan. Pero ang maganda lang, maganda yung view. Oh, Nakikita mo. dati malinis yan, kita yan ito. Oo. Pinabayaan ko lang kaya para hindi mo na makita ba itong tanim. Ay, oo. Kaya kung baka makita na naman, may magtali na naman, pero ngayon binagbawalan ko na sila. Ay, oo. Lahat sila. Yun nga, yun nga. Ay ngayon, pinagbawalan ko na sila kahit sino magkuhan. Kahit yung mga nagahila. Sinabi mo na rin dito. Ah, dito yung kinakainan dati. Oo, pinapaanuhan nila ito kahit may mga tanim ko na yan, pinapaanuhan na nila. Napadanan. Sabi ko, iwasan nyo na rin, alam nyo pinagkurang ko yan eh, kananim ko yan eh. Hindi naman tutubuin mo na yan dyan kung hindi ko tanim eh. Oo. Tinanim ko yan, kita nyo namang araw-araw pa sana kung isang sako. Ang ganda. Ito ano, kasabi siya hindi kapugtog, tangin na yan. Bakit sabi niya, hindi mo tinatalian ito? May sabi ko hindi pa naubos doon. Grabing kapal, oh. Pag ito talagang mabakto-bakuran mo, wala ka talagang problema dito sa baka. Kahit isip-isipin na kahit pa paano. Di ba yung maliit doon na baka? Oo. Hintayin ko lang yun na maglaki ng mga 3 taon. Discuss namin na yun. Hatiin namin ni Rini yun eh. Grabing kapal. Yun ang maganda pambili ng ano, barbed wire. Bili ko yung baboy kasi. Oo. Meron na yan eh. Hindi na nadamuhan. Saka hindi ko pa naabot talian yan dyan. Narito tayo sa taas na bahagi ng lupa ni Joel kung saan ang ganda ng view. Kita nyo, doon ang dagat. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.